Ito nga yung lower receiver strip na binili ko. Inassemble ko, naging ganito. AR-15, 16 inches barrel, chambered in 300 blackout. Tapos itong lower receiver niya, itong upper receiver, at saka itong 16 inches barrel is iisa lang yung manufacturer nito. Kaya pinagsama-sama ko. Kaya nung bumili nga ako nitong lower receiver is iginaya ko na lang dito sa barrel at saka yung upper receiver niya. Ito yung firearm na talagang nakapangalan na sa akin, guys, kasi yung ginagamit kong nauna is nakapangalan sa aking asawa. Pero dito pala sa US, pag yung baril ng asawa mo, lalong lalo na kung nagsasama naman kayo sa isang bahay, is pwede mong gamitin, sabi sabi dun sa gun store. Kasi when I pick up the lower receiver, gusto kong i-transfer yung ibang AR sa pangalan ko dahil na okay naman na yung green card ko. Pero sabi nga nila, hindi na kailangan. Then pumunta ulit ako doon sa isang gun store, nagtanong ako kung may problema ba kung dadalhin ko yung baril ng asawa ko sa ganito sa open field firing range, o gamitin ko dalhin ko sa mga indoor range. Sabi nila is no problem. Kaya dalawang gun store na yung pinagtanungan ko, and I know they know the rules. Kaya hindi ko na siguro ilipat sa aking pangalan, dahil siyempre kung nakapangalan kay Mrs., kung magamit ko sa bahay, this is siguro parang sa akin na rin. Kasi nagsasama naman kami sa isang bubong, sabi nila. Gusto ko lang ulit i-share, guys, itong 300 blackout. Kasi alam kong hindi ito pamilyar din sa Pilipinas, itong baril na ito, chambered in 300 blackout. Kung makita nyo yung difference niya dito sa 5.56 is napakalaki, guys. Lalong lalo na nga dito sa pinakatinggan niya. Ayan, napakalaki itong tingga ng 300 blackout, is halos kasintabanan nitong ito yung shell nung 5.56. Kaya napakadelikado ito, dahil itong magazine, itong lower receiver ng 5.56 is pwede mong gamitin dito sa upper ng 300 blackout. Pwede mong ipalit-palit ito, guys, sa 5.56 at saka 300 blackout. Pero napakadelikado pagka once na nagkamali ka ng ammo dito sa 300 blackout ammo, mapunta mo sa barrel ng 5.56 is napakalaking disaster, guys. Sasabog yung barrel mo. Kaya ko naisipan i-build nga itong 300 blackout ko, para at least ito hindi na ako magpalit-palit. Then yung ammo ko dito at saka yung gagamitin kong magazine is i-separate ko na dito sa 5.56. Kasi baka magamit mo itong ammo ng 300 blackout nga dito sa 5.56 is napakalaking aksidente. Ito nga, guys, yung kanya, yung height niya, itong height ng 5.56 at saka 300 blackout is mas mahaba lang ng konti yung 5.56 kung makita nyo. Ayan. Tapos itong taban niya nga, itong capsule ng 300 blackout at saka itong 5.56 is magkasing taba lang siya. Parehas. Ang 300 blackout dito sa shell niya is mas mababa kumpara mo sa 5.56, pero yung tingga ng 300 blackout is mas mahaba. Maging ito, guys, ito kasi yung nakakabit dati sa AR pistol, tapos tinanggal ko
nilipat ko rin dito, kaya kailangan kong i-check kung okay pa itong setting ng red dot. Kung tatama pa tayo, i-testing din ulit doon sa steel target. Parang malayo yung tama nito guys, kailangan ko ito i-adjust to. Malayo guys, malayo, kailangan ng adjustment ito, so dapat i-zero ko ulit ito. Maraming salamat ulit guys, abangan nyo pa yung mga susunod kong mga video.